araw. Saksi ang buong pwersa ng V-Exclusive sa naganap na National Thanksgiving Day para kay San Pedro Calungsod noong ika-30 ng Nobyembre sa South Road Properties dito sa Cebu City, kung saan sinasabing ginaluhan ito ng higit sa 1 milyong mga deboto. Isang banal na misa ang inialay bilang pagbibigay pasasalamat sa ikalawang Pilipinong santo. Para sa ibang detalye, narito si Braille Tabora. Pinangunahan ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ang banal na misa sa pagdiriwang ng National Thanksgiving Day para kay San Pedro Calungsod noong ika-30 ng Nobyembre sa South Road Properties, Cebu City. Sinasabing mahigit sa 1 milyon ang mga debotong dumalo at nakiisa sa selebrasyon bilang pagpupugay sa ikalawang Pilipinong santo. Ayon kay Cardinal Vidal, ang pagtitipon ng mga deboto ay isang patunay lamang kung paano naging simbolo ng pagkakaisa ang buhay ni San Pedro. This remarkable gathering is a testament of how one life can be a principle of our unity. Our celebration today is testament of how one life refuses to die because it lives on in the heart of God. Some people die even before they start to live because they refuse to love. Dagdag pa ni Cardinal Vidal, nakatuon sa pananampalataya ang buhay kabataan ni San Pedro at maraming sakripisyo ang kanyang inialay para lamang maipakita ang pagmamahal sa Panginoon. Pedro made many sacrifices before he made the final sacrifice. He had to die so many times so that one more death does not matter anymore. Pedro spent his youth learning the basics of the faith, acquiring self-discipline, developing virtue in the fibers of his flesh and in the marrow of his bones. Pinaalala rin ni Cardinal Vidal na dapat maging ehemplo ng mga Pilipino si San Pedro Calungsod na handang harapin anumang pagsubok ng walang takot. Ito po si Braille Tabora, nag-uulat para sa V-Exclusives. Kalinsabay ng pagdiriwang para kay San Pedro ay ang prosesyon ng iba't ibang imahe ng santo ng mga parokya sa buong probinsya ng Cebu. Libo-libong mga Cebuano at mga turista ang naglakad magmula sa Mandaue City hanggang sa South Road Properties kung saan ginanap ang malaking selebrasyon para kay San Pedro Calungsod. Para sa ibang detalye, narito si James Agustin. Bahagi ng pagdiriwang ng National Thanksgiving Day para kay San Pedro Calungsod noong ika-30 ng Nobyembre ay ang pakikiisa ng mahigit 81 parokya mula sa norte at timog na bahagi ng Cebu. Ilan sa mga kasaping parokya ay ang San Isidro Labrador Parish na nagmula pa sa Talamban, Santo Niño de Cebu Parish ng Mactan, Our Lady of Mount Carmel Parish of Recoletos, San Agustin Parish of Carmen at Christ the King Parish ng Alang-Alang, Mandaue City. Ayon sa mag-asawang Vic at Susan Lequin na kapwa kasapi ng Couples for Christ at volunteer sa nasabing pagtitipon ng mga parokya, si San Pedro Calungsod ay modelo para sa mga kabataan at bahagi na rin ito ng pagpapasalamat ng kanilang pamilya sa lahat ng biyayang natatanggap. We volunteer to give more emphasis to the youth because San Pedro Calungsod is a model for the youth. Thanksgiving sa family, sa maraming grasya na pinagkaloob ng Diyos. At saka, devote ako ni St. Pedro Calungsod. Ayon naman kay Nel Melencion, presidente ng altar servers ng Our Lady of Mount Carmel of Recoletos, mahigit 300 ang pinadala ng kanilang parokya para lamang makiisa sa nasabing pagdiriwang. Pinagandaan namin to mga isang buwan nung kanonisyon pa lang niya. Pinagandaan namin kung anong gagawin namin sa pagdating ng Thanksgiving, National Thanksgiving niya dito. Isa kami sa isang parokya namin sa sumasali sa Thanksgiving niya. Samantala, mahigit 76 na mga karosa ang nakiisa sa prosesyon na nagmula pa sa Mandaue City papunta sa South Road Properties kung saan pinagdiwang isang banal na misa bilang pagbibigay pasasalamat kay San Pedro Calungsod, ang ikalawang Pilipinong santo. Ito po si James Agustin, nag-uulat para sa V-Exclusives. Samantala, bukod sa malaking pagdiriwang para kay San Pedro, atin namang alamin at silipin ang Archdiocesan Shrine of St. Pedro Calungsod dito sa Cebu. Para sa ibang detalye, narito si Jaime Campos.
Ang Archdiocesan Shrine of Blessed Pedro Calungsod sa Cebu City ay itinayo taong 2000 matapos itanghal si San Pedro Calungsod na isang beato ni Pope John Paul II. Matapos naman ang kanonisasyon ng ikalawang Pilipinong santo noong ika-21 ng Oktubre, ay dinumog ng libo-libong mga deboto ang Archdiocesan Shrine. Ayon kay Cebu Archbishop Jose Palma, opisyal na magiging tahanan ng imahe ni San Pedro na nagmula pa sa Roma at ginamit sa kanonisasyon ang nasabing shrine. Matatagpuan sa loob ng shrine ang replika ng imahe ni San Pedro habang ang orihinal na imahe ay kasalukuyang iniikot sa iba't ibang parokya sa Pilipinas. Sa paanan ng replika ay may kita ang isang bato na sinasabing nagmula pa sa Guam kung saan pinatay si San Pedro. Sa kasalukuyan, ang shrine ay nagdiriwang ng mga banal na misa sa wikang Cebuano, Latin at Ingles. Ito po si Jaime Campos, nag-uulat para sa V-Exclusives. Masayang inihayag ni Cebu Archbishop at CBCP President Jose Palma na naging matagumpay ang malaking selebrasyon na ginanap para kay San Pedro. Sa isang eksklusibong panayam ng The Varsitarian kay Archbishop Palma, kanyang ikinento ang naging paghahanda at ang kahalagahan ni San Pedro sa mga Pilipino. Para sa ibang detalye, narito si Sherwin Vardeleon. Masayang ibinahagi ni Cebu Archbishop Jose Palma, Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, na naging matagumpay ang National Thanksgiving Day para kay San Pedro Calungsod noong ika-30 ng Nobyembre sa South Road Properties, Cebu City. Yesterday to me was a product of the many meetings we had, the way, of course, the prayers that we also said, asking God for enlightenment and of course to bless our efforts. Ayon kay Archbishop Palma, dapat tularan ng mga kabataan ang mga katangian ni San Pedro, lalong-lalo na ang malalim na pananampalataya na ibinahagi niya sa mga tao sa Guam. So, the value of faith, the value of friendship, the value of life's meaning, not only in terms of the values of the world, but also, as we say, the values of the Lord. Dagdag pa ni Archbishop Palma, ang kahalagahan ng pagiging santo ni San Pedro ay katumbas ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kanilang pananampalataya. The significance of Pedro Calungsod is, like him, we value the faith. But like him, our prayer is to translate the faith into concrete works of charity, actions towards justice, people who are Christians because they live the faith. Pinaalalahanan din ng Arsobispo ang mga kabataan na dapat maging modelo nila si San Pedro sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Ito po si Sherwin Vardeleon, nag-uulat para sa V-Exclusives. Mapapanood po sa darating na linggo ang kabuuan ng eksklusibong panayam ng The Varsitarian kay Archbishop Palma sa V-Exclusive sa amin pong YouTube channel. Para sa iba pang mga balita, i-like kami sa Facebook, sundan kami sa Twitter at Tumblr at panoorin kami sa YouTube. Sa ngalan ng bumubuo ng V-Exclusives dito sa Cebu, James Agustin, Brian Tabora, Sherwin Vardeleon at Jaime Campos, ako po si Luisa Mamaradlo para sa V-Exclusives. Maayong adlaw sa inyuhang tanan.